Kanina napahiya ka, Coffee, itong Makabayan Bloc, itong makakaliwa na grupo dyan po sa House of Representatives sa naging pagdinig po ng budget ng Office of the Vice President. Kasi ka, Coffee, for short background, no? Ang Office of the President, yung budget request po ng ating Presidente at request po ng Vice President, long-standing practice na yan. Ibig sabihin, matagal na pong ginagawa dyan sa Kongreso, kasama na po ang Senado, no? House of Representatives at sa Senado, na hindi na binubusisi yung budget request ng Presidente at ng Vice President. Ang tawag natin dito, parliamentary courtesy. Matagal na pong ginagawa yan, di ba? Bilang paggala mo na lang sa Presidente at sa Vice President. So ang nangyari ka, Coffee, sa pagdinig po ng budget kanina dyan sa lower house, nandiyan yung grupo nila Franz Castro, nandiyan din sila Raul, di ba? And si Senior Deputy Speaker, si Sandro Marcos, nag-motion na siya na i-terminate na itong pagdinig na ito at ina-approve na nila ang itong budget ka, Coffee. Siyempre, kailangan mag-confirm yung iba pa pong miyembro ng komite itong budget ng Office of the Vice President bilang parliamentary courtesy nga naman yan, ka-Coffee, no? And hindi pa po natatapos magsalita si Congressman Sandro Marcos, may naririnig na tayong boses ni Castro at ni Raul na nag-o-object sila dito sa motion ni Sandro Marcos. Pero hindi sila pinansin kasi mabilis na tinapos itong pagdinig na ito. At ito, hindi talaga tumigil. Nagbigay pa rin ng manifest itong si Franz Castro, pero hindi sila nanaig dito. Kasi again, actually, we have to respect the procedure, di ba? May procedure silang ginagawa dyan sa Kongreso. At again, hindi lang iisang congressman o hindi isang mambabatas lang ang magdedesisyon. Once na may mga pinagtatalunan kayo sa Kongreso, magbobotohan. Di ba? Kanina, di ba, may motion niya. And then, nag-o-object itong grupo nila Castro, kinakailangan pagbotohan. At majority po ng boto ng mga miyembro ng komite na yan, gusto nila, i-terminate na yung pagdinig na yan. In short, ma-approve na itong budget request ng Office of the Vice President. Pero syempre, itong si Castro, ayaw pa rin Hindi talaga siya papapigil nagsalita pa rin siya. Anyway, basahin natin ang balita nito mula sa SMNI News, Truth That Matters. Mga makakaliwa sa Kamara, bigo sa kanilang plano para sa 2024 OVP budget. Kasi gusto nilang gisahin si Vice President Sara Duterte dito sa budget request na ito. Una, because of the request for confidential funds. Yan ang kanilang question dyan. Walang nagawa ang mga makakaliwang mambabatas ng Makabayan Bloc matapos ang agarang termination ng budget hearing ng Office of the Vice President. Nasa Kamara po si Vice President Sara Duterte para idepensa ang 2.38 billion pesos na kanilang panukala para sa OVP sa 2024. Ang nangyari dyan, konting introduction si Vice President, and then meron silang presentation, and then doon na po nag-move itong si Sandro Marcos. Pagkatapos kasi ng audiovisual presentation para ipaliwanag kung saan gagamitin ang pondo sa susunod na taon ay ito agad ang nangyari. Tara. It's si Congressman Sandro Marcos nagsasalita dito. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the OVP. We have 21 members of the Committee on Appropriation manifesting for the approval of the motion. The Chair declares the motion to terminate the presentation of the budget approved. Ever since ka-Coffee, ganyan na ang nangyayari. Kahit sa panahon ni Vice President Leni Robredo, ganyan din ang nangyayari. Nagkakaroon ng courtesy approval. Kasi paggalang mo na lang yun sa Vice Presidente at sa mismong sa Presidente, sa Office of the President din, mabilis din na inaaprubahan yan. Kaya bigo makakaliwa na questionin ang confidential funds ng OVP. Sa 2024 proposal ng OVP, 500 million ang ilalaan para sa confidential funds, bagay na ginagamit ng tanggapan ng Vice Presidente para sa mga bagay na may kaugnayan sa national security. Ang sabi po kanina, nabasa natin yung isang statement ni Vice President Sara Duterte, meron na po silang identified na mga programs o mga activities sa paglalaanan nitong confidential funds na ito. Pero syempre, yung essence nga nito, dahil confidential nga ito, hindi pwedeng i-deklara. Kumbaga generic lang ito, ka-Coffee. Overall statement lang ang kinakailangan sabihin dito. Doon dumadaan pa rin naman yan sa COA. In-audit pa rin po ng COA yan. Meron po silang opisina, may tanggapan po ang Commission on Audit na tumitingin dito kung paano ginagamit itong confidential funds ng mga ahensya. Kasi usually, kakaunti lang naman talaga ang civilian agency na meron nito. Pero sa provision din kasi, sa guidelines din ng DPM, once na pasok ka doon sa criteria, pasok ka doon sa guidelines, pwede ka mag-request nitong confidential funds. Basta makatutulong ito para i-address itong mga issue sa
national security. Hindi nakabuelo dito ka-coffee itong si Franz Castro. And after matapos ang OVP, sumunod naman nagkaroon din ng pagdinig ang budget naman ng DepEd, no? Naging maganda rin doon. At doon, inalaw na itong si Castro, nakapagsalita na ito. At actually, medyo mababaw lang din naman ka-coffee yung kanyang mga Q&A, answerable by yes or no. At nasasagot naman yan ng DepEd. Tapos sinabi niya, hindi nga raw siya pinayagan makapagsalita. Onti lang kasi ang minority ka-coffee, no? At actually, naawa ako sa kanya kanina dito sa hearing na to kasi parang binabastos na siya. Hindi pa sa binabastos, no? Pero medyo off na kasi yung hearing kasi na-terminate na yung pagdinig and then magmamanifest siya. Ang sinasabi nga sa kanya na mga kapwa niya mababatas, magpasa na lang kayo. Yung inyong manifest, yung mga gusto nyo sabihin, ipasa nyo na lang kasi nagtapos na. And you have to respect the decision of other members of the committee. Kasi nagbotohan na Majority nagsasabi i-terminate na yan. Hindi nandito si Castro na pumapasok. No? So in a way, medyo nakakawa siya dahil nagmumukha siya dito, hindi siya nilarespeto. Pero sige, insist pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin siya. Ano ba to? Deserve niya ba ito? Hindi ko alam, ka-coffee. No? Pero yun ang nangyari kanina. Mary Agunoy, good evening sir, ka-coffee. Magandang gabi po sa inyo. Shalom daw mula kay Vivian Diaz. Happy viewing po. Desiree de la Cruz, good evening po sa inyo. Kay Jenny Hirona Ramos. Magandang gabi. Taga saan mga Hirona? Parang mga Hirona. Diyan sa Morong, o sa Baras, Rizal, no? Maraming Hirona. Nasunog na naman si Franz Castro. Sobrang walang respeto. Yung mga leftist na yan, sila ang pahirap sa bansa. Yun lang. Imelda Kong, kung hindi kailangan ng OVP ang kalakihang confidential funds, takot lang ang marami sa Dutertes. Yoli Gabina, hello ka-coffee, good evening. Ang tagal kong hindi nakapanood ng live stream mo. Oy, nabago na pati place mo. Oy, o nga ma'am Yoli Gabina, matagal ka nga hindi ka panood ma'am. Last month, nagbago po tayo ng ating background. No? Ayan, at least nandito ka na ulit ma'am. Nakatutok na po ulit kayo sa akin. Nakapanood na ulit po kayo. Mamana Vivian Prentice, shoutout po sa inyo kay Yeng Garcio, Arvin Humadiao, happy viewing po sa inyo. Celia Garcia, Marilyn Gonzalez, Yoli Gavina, Esther Casidillo, Dennis Andres, Jojo Peraso, nakatutok po sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyong lahat. Ernia Simbulan, kaka-search ko lang ng page nila at may mga nagugoya sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dapat ma-stop yan, kawawang nabibiktima nila. Oy, correct ha? Totoo ito ka-coffee ha? Dapat mabahala tayo dito sa ginagawa nitong investment scheme na ito. Nitong grupo na itong BBM International Incorporated, no? Ingat kayo ka-coffee, huwag kayong maglalabas ng pera dahil marami na itong nabudol kaya nga nakarating ito sa kaalaman ng Securities and Exchange Commission dahil marami na silang nabudol. Ingat kayo ka-coffee ha? Ano nga yung pangalan ulit ito? BBM yung pangalan ng kanilang grupo, no? Ito, yung BBM International INC. Yung, click lang ulit natin ito. Na-ex ko na kasi ka-copy. Basta may mga nangihingi sa inyo na nagdududa kayo, huwag nyo nang ituloy yung ka-copy. Naku, sayang yung inyong perang pinaghirapan. Parang baka mas malaki pa yung mawala sa inyo dyan. Ayan, bagong bansang Maharlika International Incorporated na nangunguha ng investment. Huwag po kayo magpapasok ng pera. Sayang ka-copy, no? Anyway, sige. Yung mga nasa Facebook, sana po naka-like na po kayo, naka-follow na po kayo sa ating page. I-click lang po yung like or follow. Libre, walang bayad. Sa YouTube naman, i-click lang po ang subscribe. Maraming salamat ka-coffee sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi po ng Miyerkules. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Pansamantala, sana magkita-kita ulit tayo bukas, no, sa panibagong araw po, alas 10 ng gabi. Ang ating live stream ka-coffee, no, as always, every day, Monday to Thursday, minsan Sunday. Iba-iba. Alas 10 po yan ng gabi. Maraming salamat ka-coffee sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Medyo umuulan. Edgar Badbadon, good evening po Sir Idol ka-coffee. Watching flying from Calinog, Iloilo, Western Visayas. Wow. Ayan ha. May puso. Thank you po. God bless. Thank you po Sir Edgar. Good night. Kay Ma'am Minerva Stork, good night po sa inyo. Kay Ma'am Cecilia, good night po everyone. Sandra Valdez, good night ka-coffee. God bless you all. Ingat kayo, coffee. Bye-bye.